Okay, magkaroon po tayo ng pagbabakbak ng mga maling katuruan sa ating isipan. Okay? So, I go direct to the point dahil ang intended ko lang po talaga malaman natin agad. Ano po ba yung mga ilang bagay na dapat mabakbak sa ating mga isipan bilang mga born-again Christians? Bilang mga Kristiyano, it means tayong mga nanampalataya lamang doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa cross. Sapat na po yun. Believe, believe, believe. Wala na pang iba. Okay? Number 1 na dapat mabakbak sa ating isipan yung kasabihang, give your life to Christ. Mali po yun Oo. Parang magandang pakinggan pero mali. Actually, we don't give our life to Christ, to Jesus. But, rather, He gave His life for us. Kasi patay po tayo talaga sa kalikasan Dahil bunga po ng kasalanan ni Adan at ni Eva na ating mga mga magulang, unfortunately, pumasok ang kasalanan niyan, ultimately ang kamatayan. So, patay po talaga tayo spiritually. So, we cannot give our life to Jesus. Dahil patay po tayo spiritually. Rather, siya po ang nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Yan po. Pangalawa, otoridad. Authority. Okay. Ang mga maling kaisipan tulad niyan ay tulad ng halimbawa, may babautismuhan. Ay hihintayin ko muna si pastor para mabautismuhan siya. May papanalangin. Ay hihintayin ko muna si pastor para maipanalangin siya. That's wrong. Why? Lahat po ng believers merong authority. Meron tayong lahat authority. Lahat po tayo ay teachers, lahat tayo ay pastors. Oo, may mga binanggit doon na some are hindi lahat kayang gawin yan. Pero lahat po ng yan, may mga anointing po tayo. Tumutukoy po yan sa kabuuan at sa pangkalahatan na sumasakop sa kalahat-lahatan doon sa mga nanampalataya kay Jesus. Hindi lang po pwedeng isa ang tatayo tapos siya po ang pastor, siya po ang may control, siya po ang hinihintay para mabautismo yung ilang mga tao. Okay? Actually, we waited a lot of time during the time na nabautismohan po kami sapagkat ang nagdesisyon yung pastor ng institutional church na inatira namin dati. So, inipon muna niya yung mga tao para daw marami mga babautismo ng sabay-sabay. Ganon. So, yeah. Actually, kung may nakita kang ilog o dagat, may na-born again, pwede mo nang bautismohan doon. Sapagkat ang bautismo, uulitin ko po, hindi po yan nagliligtas. Ang bautismo ay isa lamang po itong pagpapahayag na ikaw ay Kristiyano na. Okay, yung authority, lahat ng believers, merong otoridad. I hope maliwanag po yan. Ang pangatlo na dapat noon pa sana nabakbak, and I'm still hoping mabakbak ng unti-unti, ito po napaka-importante, yung paniniwala sa institutional church. Sa Bible, lahat ng mga naboborn again, nagiging believers Jesus, ay nagiging church. Itong katawan po natin na ito, literal body natin na ito po ang church, tahanan ng banal na Espiritu Santo. Pero ang ginawa ng mga pastor na ito, ang ginawa nila, parang gumaya doon sa matandang rehilyon. Alam na po natin yon. Well, no naming names, di ba? So, meron daw isang pinuno na tatayo, tapos the rest, spectators. Ganito yan pinuno, tapos meron siya mga itinalang parang mga councils, ganon. Yung mga ganon ba? Tapos, ang pinakamababa doon, yung mga spectators, yung mga members. No, hindi po ganyan sa Bible. We are members of one body na sabi ng Bible. And that is the church. Tayo po yung church. Yung katawan po natin. Kaya mali po yung sinasabi nila, uy, saan ka mag-church? Hindi mo siya dapat tanungin kung saan siya mag-church. Kasi kung born again yan, dapat nang sabihin mo, ikaw ang church. Kahit saan ka nandoon ang church. Dahil nandoon ka. Yan. Dapat alam po natin yan. So, ang institutional church dapat mabakbak. Dapat mabakbak na sa isipan ng mga mananampalataya because that is wrong. That is wrong. Okay? Pang-apat na dapat nang mabakbak, ang pagpapatawag ng pastor ng mga tumatayong mga pinuno ng mga institutional churches. Una pastor daw, tapos magiging reverend, most reverend, bishop. Diba? Parang ginawa nilang parang promotion. Hindi po ganyan. Dapat mabakbak na po yan.
Nakalagay po sa Bible, ang sabi po doon, pastors and teachers. So, ibig sabihin, yung pastoring, ito po ay gawain at hindi po title. Sapagkat yung title ng pastor ay wala pong ibang may-ari niyan kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Only Jesus is the pastor. He deserves the title pastor alone. Hindi mo pwedeng sabihin, pastor siya, pastor si ganon. Tayo po may gawain, yung gawain ng pagpapastor binigay po sa atin. Pero yung titulo, si Jesus lang po yun. Basahin niyo po yung John chapter 10 para maliwanagan kayo. Again, yan po yung pang-apat, yung pagpapatawag ng pastor. At ang pang-lima, ito na po. At ang pang-lima na dapat na talagang mabakbak. Yung kaisipan na ang Kristiyano daw kailangan mahirapan. Actually, marami po ito pero 5 lang po yung bibigay ko po sa inyo. Ano po? Yung kailangan daw ang Kristiyano mahirapan para masanctify daw. That's wrong. That's wrong. Punta po tayo sa John 10:10. Sabi niya, ang demonyo ay pumarito upang pumatay, magnakaw, mamuksa. Pero ako'y pumarito para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. So it's a total opposite sa ginagawa ng Diablo. But what these people are teaching, itong mga nagsasabing born again sila pero naniniwala sila na kailangan daw ang isang Kristiyano ay maghirap. Ito po ay opposite doon sa itinuro ng Biblia. Itinuturo mismo ni Jesus Christ na ako ay pumarito para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. It's a total opposite doon sa mga tinuturo ng mga bagong mga pastor ngayon na sinasabi nila, kailangan maghirap ka, kailangan ganito ka. The more na naghihirap ka, na bless ka. No, it's wrong. It's wrong. Marami pa po ito pero itong 5 lang po ang aking binigay kasi talagang I am full of concern sa mga believers lately. Ang tanong ko po nga po ngayon nakakapag-aral pa ba kayo ng salita ng Diyos, ng salita ng Panginoong Hesukristo na masyado nating komplikadong paraan ng pamumuhay ngayon? Never in my whole life na-discover ko na komplikadong mabuhay ngayon. Maya-maya may mga distraction, maya-maya may mga nag-iistorbo sa'yo, maya-maya tumutunog yung mga, messenger mo and all that. Kanina lang po actually kanina po umaga, please pray for me because masyado po akong nai-stress na naman since kahapon na umaga. So, kanina may message na naman ako. Sabi ko, Lord, I choose to have my peace. Gusto kong mapayapang buhay. Sumagot lang ako next time na. Sabi ko, ang sinagot ka lang po kanina, may tinatanong siya, text ko na lang po kayo. Message ko na lang po kayo. Message pala kasi ang text kasi minsan di ako nakakapagpa-load kaya puro message lang po para sa Messenger para po libre. So, ang po sabi ko, message ko na lang po kayo. Minsan talagang, yes, I want to kumbaga gusto kong magbabad sa presensya ng Panginoong Jesus. Never in my whole life na naranasan ko yung ganito ka-stressful na pamumuhay. Yes, very stressful po ang pamumuhay. Kaya itong mga sinabi kong dapat mabakbak sa ating mga kaisipan, yan po ay mga very stressful things sa Christianity. Na pag nabakbak po yan, magkakaroon ka ng buhay na ganap na kasaya-saya. At yung kapayapaan mismo ni Jesus, mapapasayo. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Again, gusto ni Jesus mabuhay tayo ng masaya, stress-free, yung mga problema, mga kabigatan, padala ng Diablo yan, tanggihan nyo yan, i-rebuke po ninyo yan dahil si Jesus pumunta para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. At gusto ni Jesus, yung mga limang binanggit ko, mabakbak na sa mga isipan natin at tayo yumakap sa isang mapayapang buhay na iniaalok nga naman din ng Panginoong Hesukristo sa atin. Thank you, and Jesus truly loves us all.